Kamusta mga brad? It's me, Eric, at sa video na to, pag-usapan natin Mancera sa Drat Boys. Nag-upload kami ng mga videos tungkol sa mga pabango. Minsan ako lang, minsan may kasama ako, minsan nasa kalsada ako. Nagtatanong sa mga tao kung gusto ba nila yung dala-dala kong pabango. Kung gusto mo yung ganitong klaseng content, pindutin mo na yung subscribe para updated ka kung may bago kaming video. Sobrang bango. Very bright, very energizing, zesty, citrus. Yung mga notes niya, bergamot, lemon, saka blackcurrant. So, meron din siyang gini-give off na parang may cooling effect. Meron siyang minty vibe from the blackcurrant. So, imaginein mo yun, yung zesty opening. May sharpness, okay, oo, kasi citrus pero para sa akin, tolerable. Magkakaiba ng tolerance yung mga tao dun sa sharpness ng citrus. Siguro kung bibigyan ko kayo ng gauge, yung sharpness ng kay CD Neem EDT nandito, yung kay sa Drat Boys ay mas mababa. So, mas tolerable siya kung ikukumpara mo sa opening ni CD Neem EDT. Bakit ko kinumpara kay CD Neem EDT? Kasi si Drat Boys yung sinasabing version ni Mancera ng Creed Aventus, hindi ko alam kung ginaya talaga or kung nagkataon lang na same yung scent DNA nila. Pero magkalapit. Kumbaga alternative nga to sa Creed Aventus Tapos si CD Neem EDT, ganun din, 'di ba? Alternative ni Creed Aventus. So it goes without saying na parang magkapareho din sila. Kung hindi kaya ng budget mo to, pwede ka pa rin mag-CD Neem EDT. Opening nila parehong citrusy, pareho silang smoky. May mga differences pero may similarities. Balik ako sa scent profile nito. Paborito kong part ng scent transition nito yung opening. Para sa akin, kung si CD Neem EDT yung magic niya nasa dry down, dito opening pa lang may magic na May dating siya na mas social. Kung si CD Neem EDT kasi parang mas pangmasa. Ito mas hindi naman super high-end, no? Pero mas sophisticado yung dating. So, ang ganda ng combination ng initial notes niya. Nagustuhan ko yung cooling effect Pagdating sa mid naman, lumalabas na yung subtle spices tsaka florals. So, unti-unti, mas nararamdaman mo na mas sophisticated siya. Mas nagiging classy. Bagay na siya ngayon sa dress up. Kasi yung initial, parang bagay siya more casual. Pagdating ng mid, maamoy mo, isipin mo, pwede ko rin pala ito isuot sa mga formal occasions. Pagdating ng dry down, mas lalo na. Ito naman yung pinaka-smooth na part. May vanilla, may moss, may cedar, may woods, saka may musk. So, may slight creaminess dahil dun sa vanilla. Tapos may musk. So, something clean and fresh din. Slightly sweet. Yung moss niya, sa experience ko, may feedback na hindi ganun kaganda. Kasi, di ba, ang moss, lumot. So, katulad ng wife ko, sensitive kasi na ilong niya sa mga ganyang amoy So, may pagkakataon na napadami ako ng spray. Sabi niya, amoy lumot daw. Yung dry down. Pero, mas madami yung experience ko na maganda tungkol dito. I mean, yung feedback galing sa mga taong nakaamoy. Saka ako, personal assessment. Sobrang ganda ng dry down na ito. Hindi ko masabing mas maganda yung dry down niya sa dry down ng CD Neem. Kasi gustong-gusto ko yung dry down ng CD Neem Pero siguro, on the same level sila for me. May pagkakaiba lang sila sa performance, no? Si CD Neem kasi, super smoky Yun yung, nakukuha ko sa kanya yung gusto ko sa kanya. Ito naman, hindi naman siya mas mababa ng malayo. Konti lang yung difference nila. Pero, yung magic ng dry down niya, na-amaze ako. Okay, longevity niya sa akin siguro 10 to 12 hours. Yung projection, mga 3 oras. So, alam naman natin na after nung ganong kalaking projection,
kalakas na projection, nagsasettle na sa skin mo. So, yung sinasabi kong magic, alam ko kasi na nagsettle na siya sa skin. So, hindi na ako nag-expect ng yung malakas na projection. Siguro wala na yung projection niya after nung first 3 hours. Pero, kahit skin scent siya, nag-iiwan ng sobrang gandang scent trail. Yung pag naglakad ka or pag nahanginan, tapos sumama sa hangin yung amoy, naglilinger sa akin, inaamoy ka pa rin ng mga tao. So, di ba ang okay nun? Hindi exactly ganun yung CD Neem EDT. May kakaibang magic din yung CD Neem EDT. Pero, pareho sila kasi na nakakakuha ko ng compliment. Tapos, ako sa sarili ko, gusto ko rin yung amoy. So, di ba? Dalawang ibon yung tinamaan. Parang ang confident ng dating neto, pero hindi mayabang. Kalinya talaga ng Aventus DNA na may confidence na binibigay, may magandang mood na binibigay din sa'yo. Very versatile. Kung alam mo yung Aventus, alam mo na pwede mo rin itong gamitin anytime. Pang umaga, pang gabi. So, ganito ko kasi siya nakikita. Sa umaga, bagay na bagay siya. Pero hindi ko masabing yun yung best time na gamitin mo siya. Kasi, okay, sa umaga, yung opening niya, mag-work na husto. Sobrang bagay. Lalo sa weather natin, di ba, mainit. May cooling effect yung opening niya. Very bright, very zesty, very energizing. Pagdating naman sa gabi, okay pa rin naman yung opening. Pero, I think, yung mas babagay sa gabi, yung dry down niya. Na sobrang smooth. Na may creamy, sweet, fresh. Pwede mo talaga siyang gamitin kahit kailan. Para sa akin, bagay na bagay talaga sa weather ng Pilipinas. Kung mahilig ka sa CD Neem EDT, ito is a better version sa palagay ko. Less smoky, pero overall, scent profile, better. Dress down, dress up, pwede din. Literal na para sa akin, pwede mong gamitin to kahit kailan at kahit saan. May mga kakilala ako na ginagamit to na signature scent nila. Kasi literal na pang araw-araw. I think kung estudyante ka na malapit ka ng gumraduate, yung mga ganong edad, okay itong gamitin. Hindi ko sinasabi na pang mature lang, no? Pero siguro kung mga 16, 17 ka, baka hindi mo din magustuhan eh. Pero kung late teens ka na or pag-graduate ka na nga, pwede. Gagana. Kung young professional ka, very, very bagay sa iyo to. 30s, 40s, umbra rin. Share ko lang yung isang experience ko sa isang bote na nabili ko before. Kinabahan ako kung ano nangyari. So, nakikita mo yung kulay. May isa akong bote before na hindi kapareho nito yung kulay. Tapos parang may mga namuong granules sa loob. So, nag-post ako sa group. Kinabahan kasi ako kung either peke or baka napanis o hindi ko alam. So, apparently, may mga ibang naka-experience, may mga nagsabi, more than one yung nagsabi, na normal lang daw yan. Mawawala din. Nag-experiment pa ako noon, kinumpara ko yung amoy nilang dalawa, nung isang ganito at saka yung isang bote na, yun nga yung parang may granules. Wala namang pagkakaiba. Pareho naman nag-last ng matagal. Yung scent profile nila pareho din. So, hindi ko rin sure kung bakit naggaganon. Pero, kung ma-experience nyo yun, normal lang pala. Na-try nyo na ba to? May tanong ba kayo tungkol dito? May nakalimutan ba akong banggitin? Lagay nyo sa comment section or kung kahit anong feedback na gusto nyo ilagay sa comment section. Kung nagustuhan nyo tong video, pa-like at pa-subscribe. Salamat!